Kaswabe, sikat ang bansang Sweden sa pagkakaroon ng magandang nature and mga stunning na landscapes. Hindi lang dyan nagtatapos kasi yung ginagamit natin for connectivity, yung Skype, ewan ko lang kung buhay pa ba yan, for music, entertainment, yung Spotify, yung mga household furnitures na sinabi mo lang natitingin ka, pero nung lumakad ka sa loob ay napabili ka kaagad. Yan yung IKEA. And depende sa iyong age bracket na hinata ka ng iyong jowa at bigla kayong nag-shopping. Sa H&M naman yan. Pero syempre dahil car reviewer tayo kaswabe, ang Volvo galing sa Sweden na bansa and sikat sila for car safety sa ilang dekada na. Known for their strong and reliable na super safe na mga kotse, katulad ng nasa tabi natin ngayon. This is the 2025 Volvo XC90 B6 Inscription. Ang presyo nito ilalagay ko na lang dyan sa pin comment below kaswabe, and this one is a 3-row, 7-seater mid-size SUV. So on this video, i-check natin kung ano nga ba ang mga options, features, and details. Then after that, let's get behind the wheel para maranasan natin kung anong klaseng refinement ang driving capability ng isang XC90. Kaswabe, let's begin! So let's start kaswabe sa ating powertrain ng Volvo XC90. At ang kakaiba dito, once na inopen natin ang bonnet, talagang tayong-tayo siya. Halos 80 degrees ang pinaka-direksyon. Pag tumayo ka rito at isasara mo, hindi mo ito maabot. Kinakailangan probably mga 6-footer ka. So kinakailangan pumunta ka rito sa side pag isasara natin. Matatagpuan mo nga pala ang latch ng Volvo Automobiles kasi hindi lang naman sa XC90, kasi di ba yung emblem dito sa harap ng grills natin, meron yan diagonal na direksyon. Dun sa pinakadulo sa taas, dun mo matatagpuan ang latch for you to open the bonnet. So powering this XC90, so this is a 2.0 liter turbocharged 4-cylinder, naka-mild hybrid system tayo. This one makes 313 horsepower and 460 Nm of torque. 0 to 100 niya is still quick para sa segment ng isang SUV kasi nasa 6.7 siya, 6.7 seconds. Ang top speed naman is 180 kilometers per hour. Mated nga pala ito ng 8-speed Geartronic all-wheel drive kasi full-time ang pagka 4-wheel drive natin kaswabe, and the fuel tank capacity is 71 liters. May cover nga pala na rubberized material. Next detail naman tayo. Here at the front kaswabe, we have these bright and strong na mga vertical front grills. At kung bibilangin natin yan, ay 20 ang slotted grills natin dito na concave ang pinaka-design niya para i-complement yan doon sa ating 20 inches na mga wheels. Biro lang. So ito ang ating Volvo emblem. Yan nga pala ang ancient symbol for iron kasi ang Sweden, nandyan ang history nila for the production of iron. So ang commitment ng Volvo is for making strong and durable vehicles like this Volvo XC90. When it comes naman sa ating mga main headlamps, you have the very iconic Thor's Hammer na LED DRL at meron siyang sapat na kapangyarihan katulad ng God of Thunder. Meron siyang kasama na adaptive na high beam. So talking about the ground clearance kaswabe, 8.8 inches, and ang wading capacity naman ay 17.7. Ang init. If you will check closely sa kanyang side profile, makikita mo yung definition niya pang family-oriented talaga eh. I don't know kung anong klase ng elemento yung iniisip ko, pero pag tinitigan mo siya, magmula sa iyong point of view kaswabe, makikita mo na bagay na bagay sa malalaking pamilya. Again, this is a 7-seater SUV. Ang akala ko nung una ay full-size luxury SUV ito. Yun pala, mid-size pa lang. Pwede natin ihalin tulad ito sa mga Benz na GLE, Audi Q7, BMW X5. So talking about the suspension settings, double wishbone dito and leaf spring sa likod. Of course, again, naka-equip tayo ng air suspension. Pwede natin i-lower and i-lift. Pag inilift nga pala natin ito, kasya ang venti na Starbucks. So ganun kataas
pag pinindot natin yung off-road mode dito. Wheels and tires, naka Michelin Pilot Sport 4 tayo. Ibig sabihin, for high performance ang ating mga goma. Machine Diamond Cut 275, 45, and R20. Sabi na nga ba yung 20 inches dito para i-complement yung 20 na slotted grill sa harap. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. To open the rear tailgate kaswabe, we have an option. Siyempre may rubber switch sa taas. Tapos may hands-free kick sensor din tayo. At ang pinaka-cool part niyan, meron kang indication kung paano mo gagawin ang kick sensor dahil nandito ang sticker natin. Yung suspension settings sa likod, pag gusto mo natin i-lower and i-lift, meron kang storage dito, 12 volts. May mga hooks na available sa magkabilaang part na yan. Meron ka na namang ilaw at para i-fold down yung ating third row seating, itaas mo lang yung latch dito sa likod. Easy as that. Piece of cake. Yan. Cargo capacity natin nasa 2,427 liters. Behind first row, ilalagay ko na lang pag galing nga pala dito sa third row natin. Iangat mo to, you have extra platform kaswabe. Siyempre, pag nagkaroon tayo ng shopping, or nag-grocery ka and kinakailangan yung mga stops mo rito hindi makarating or sumandal dito sa ating behind second row or third row, merong harang dito, meron kang pwedeng itali dyan, may pagsasabitan ka. Ayan ang pinaka-brainy na idea when it comes sa mga usable stops dito sa XC90 and syempre sa pinakababa naman nito ay yung mga tools natin. Nagustuhan ko naman ang comfort ng mga upuan natin. Katulad nga pala ito sa mga aircraft which is a semi-captain seat. Wala lang tayong mga winglet na patungan ng ating braso pero you have an extra storage dito sa gitna pag meron tayong extra stops. Allowance nga lang ng aking mga tuhod because I am 5'10 and a half. I think nasa 1 inch na lang. Pero alam mo, kahit sobrang medyo squeeze in ako dito sa ating third row seating, kasi syempre this is a mid-size luxury SUV, pero pag tiningnan ko, akala ko nasa bandang full-size SUV na to. Yung upuan natin, ang ganda pa rin ng posture ko. Mukhang magtatagal naman ako sa biyahe kahit dito ko ilagay. Meron tayong magandang speakers. Syempre, naka Harman and Kardon tayo. Nakapaligid sa akin to sa upper left. Dito sa aking harap, we have map lights. Tapos, side vents na naka-integrate sa ating C-pillar. Meron kang cup holder, magkabilaan siya. Siyempre, tag-isa yung bawat pasahero dito. Alam mo, meron din tayong mga nakatakip na storage. Nung binuksan ko at tiningnan ko kung anong merong detalye dito, meron siyang spider web and merong gagamba na parang smiley yung itsura niya or yung icon. I don't know why kung bakit merong gagamba dito. Siguro kinakailangan natin tanungin sa Volvo Philippines kung bakit merong gagamboy dito. Yung side shield natin is super luxurious kasi you have real wood trims, real leather, tapos soft touch and squishy yung mga armrest natin. Dagdagan mo pa yan ng ating privacy window shades. It's not electronic, so manual yan. Meron kang grab handle na merong hook. Nandito ang ating map lights. Magkabilaan sila because syempre naka-equip tayo ng panoramic sunroof at naka-cover lang
ang cloth material dito. Other, pag wala pa silang idea, akala nila yung init pumapasok. Pero ito, heat insulator na rin siya at the same time. Integrated na mga side vents para yung cooling temperature natin. Sarap ang biyahe natin. Meron kang matibay na cargo net. Maganda kasi yung footrest natin, ang laki ng spasyo pag ipinasok natin dito sa ating first row seating. Alam mo yung seats natin, maganda dito na detalye. Meron kang armrest. Pwede mong pindutin yan para lumabas ang iyong cup holders. Pero pag ganito, mananatili lang siyang flat. Hindi lang dyan nagtatapos kasi pag meron mga kids or children na gustong nakikita yung road habang buo biyahe, katulad ng aking anak, pwede mo itong iangat kahit nila mababa lang, may extension. Yan, o diba, tumaas siya. Yun ang pinaka high-tech na nakita natin dito. Okay, moving sa ating driver cockpit at medyo napapasok lang ang aking balat. Ang taas ng sinag ng araw, na timing pa, no? Ang init talaga. Pero mas okay na to kaysa naman umuulan, mas mahirap gumalaw. Ang kulay ng ating interior ay pwede natin ihanilin tulad sa coffee bean. Or kung ayaw nyo naman ng coffee bean dahil brown siya, mga grizzly bear. So napa-leather siya, kaya naman sobrang relaxing niya. Plus yung seat natin, meron siyang power cushion extension, both the driver and passenger, para mas maging kaaya-aya ang relaxation moment natin habang buo biyahe. Of course, pag hiniga natin yung upuan, meron yan extension dito. Then alam mo ba, meron pa itong Easter egg na sa seatbelt natin, you have this scripture of 1959 ang nakalagay because that was the day Volvo was born, and ang XC90 naman natin is 2002, being the second generation. Idagdag ko na rin dito sa ating door panel, same lang naman sila ng character doon sa ating second row seating, plus with the memory seats na 3, and syempre Harman and Kardon ang ating audio system. So ang ganda ng blending niya kasi meron dito sa harap, sa upper section, dito rin sa lower section. Next up, kaswabe, dito sa ating center console, may mga cool and amazing details dito or mga stuffs na hindi natin nakikita sa mga mid-size na SUV. Ayan ang kinaganda niyan. Kasi meron kang glass crystal na gear shifter dito sa gitna. Yung start and stop natin, it is not a press button switch kasi kinakailangan ito i-twist mo, which is very unique sa isang automobile. Then nasaan dito ang pagbukas ng ating glove box compartment? Wala akong makita. Okay, buti na lang ikinalat ko ang aking vision dahil merong switch dito sa gilid. Pag pinress mo, doon magde-deploy, pero pag ibabalik natin, hindi mo ito pwedeng pindutin ulit para ibalik. Kinakailangan iangat mo na siya. Nakakatuwa lang dito yung ating wireless charging pad dahil pang mga maliliit na cellphone lang ang kasya sa kanya. Pero great news naman, even though I am using iPhone 15 Pro Max, medyo mahaba ito, pag inilagay natin, yung functionalities niya ay gumagana pa rin naman. So nandito ang ating cup holder, syempre ang e-brakes. Auto hold is right here. Ang dali lang makita. Panoramic sunroof natin. Soft touch lang ang gagawin natin dito. Wala rin siyang switch kasi kinakailangan swipe up. Oh, di ba? Magic. Sin-wipe down mo naman, magbubukas yung ating driver sunroof, pero hindi ko na gagawin dahil mainit nga talaga yung singaw. I-close ko na lang siya, just like this. Ang saucy at ang social. Even yung mga mirrors natin, naka-auto dimmer na nga pala ito, kaya hindi ka talaga masisilaw pag nighttime, yung ilaw lang, mag-focus ka lang para sa driving kasi hindi mo talaga makikita yung minsan yung automobile. Yun lang ang disadvantage pag naka-auto dimming tayo. Unique rin sa feature ng every Volvo na automobile, meron tayong ticket holder. Hindi lang basta sa ating mga sun visor, merong vanity mirror and vanity lights kasi dito meron kang ticket holder or mga card, RFID. Doon sa driver cockpit, meron doon transparent na parang pin na pwede ka pag-ipitan. So mas maganda dahil usually, 'di ba, naliligaw tayo kung saan natin inilalagay yung mga nalolos na mga ticket natin. Next up is the infotainment system, kaswabe. And wala nga pala itong mga choices when it comes sa ating mga drive preferences or drive modes. Pero dahil 4-wheel drive tayo, may shortcut dyan once na pinindot natin ang settings and tatanungin ka pag gusto mong i-activate ang ating off-road mode. Nakalagay nga pala dito yung steering feel and suspension feel. Aba, nagkakaroon talaga siya ng personal touch. Pag gusto mo yung character ng medyo pang racing, pwede natin i-firm yan, depende. So ikaw na lang ang bahala kung naka-off-road mode or hindi, kaswabe.
Alam mo, yung quality ng kanyang camera is one of the best and hindi siya talagang naka-magnified. Malayo yung view niya from the top view kasi at least nakikita natin kung ano yung naka-surround sa atin, lalong-lalo na yung umaatras ako kanina. Nakikita ko kung nakalinya talaga ako. Unlike other automobile, pag ganyan, naka-magnified siya. So, ang nakikita ko yung kalsada lang, pero yung mga gilid na island, hindi ko na natatansya. Automatically emerges, bigla na lang siya magpapakita pag naka-detect siya ng sensor. Kunwari, maraming mga tumatawid, merong mga sasakyan na nakapaligid sa'yo na medyo malapit. So, nakikita mo lahat dito sa ating camera, even at reverse, even at nighttime, pwede mo rin siyang iwanan habang nagdadrive ka. Basta i-switch mo lang doon sa ating camera and mamili ka kung anong klase ng angle. Yun ang nagpalupit sa camera ng XC90. Sa ating gauge cluster, hindi lang siya super customizable. The special thing, meron tayong navigation sa gitna ng gauge cluster. Adjustment ng ating manibela is manual and maganda ang grip ng ating Volvo steering wheel at ang lakas ng busina nito. Magugulat ka, hindi siya normal. Akala mo minodify pero it's all stock. Kaswabe, I am driving the XC90 B6 Inscription. It is the top trim level here in the Philippines. Ayon sa ating reliable source noong 2018 sa bansang UK, meron silang nasold na 50,000 units. At alam nyo ba, walang na seriously injured or namatay sa loob ng Volvo vehicle kasi talaga naman pinag-igihan nila ang kanilang motto na no one should be seriously injured or killed inside a Volvo automobile. When it comes sa kanilang crash test, yun yung pinakamaganda dyan kasi kahit pagulungin mo ang ating XC90 dito sa driver door panel, sa pasahero, sa bubong, ang ganda, very good yung pinaka-score nito. Inaalala ko yung nagdadrive ako ng nakaraan sa highway. Alam mo yon, hindi naman ako nagpabaya pero medyo nawala lang ako sa linya at merong sasakyan sa kabila ko. Bigla ba naman akong hinawi pabalik sa aking linya? Ibig sabihin, hindi niya akong hinayaan na magtuloy-tuloy kung magkakaroon man ako ng disgrasya kaswabe. Etong XC90, ito yung first na automobile na nagkaroon ng automatic braking. So pag yung driver daw nagkaroon ng sudden turn sa isang ongoing vehicle, hindi ko lang alam kung head-to-head yung pinaka-collision nun, ay talaga naman iiwas ka niya or magbe-brake siya. So this trim level, I'm not pretty sure lang kung naka-equip siya ng ganon kasi syempre marami yan pero siguro dahil ito naman yung top trim level ng ating XC90 which is the Inscription. So pagdating sa fuel capacity natin, combine na lang yung may kukwento ko muna sa inyo or ilagay ko na lang yung pinaka sa highway, i-check ko na lang ulit. Nagbiyahe ako ng 300 kilometers and ang nakuha natin is nasa 8 kilometers per liter. So we have a mild hybrid system kaswabe and alam ko magkakaroon din ng plug-in hybrid pero hindi ko lang alam kung kailan darating yan kaswab. Driving capability nito, alam mo, we have quick response. Smooth ang ating take off. Naalala ko yung XC40 which is the crossover SUV that can go 0 to 100 and 6.4. Talagang identical rin sila pag minaneho mo kaswabe. Pero eto, syempre, mas longer ka, mas binigyan ka ng more metal. Ang liksi pa rin niya. Tapos yung acceleration niya, grabe, immediate response. Napakaginhawa ng kanyang acceleration. Wala akong nakuha ng mga bad traction. 4-wheel drive tayo kaswabe. So talaga naman tatahakin natin ang bawat terrains dito. Hindi lang ganun ka super special when it comes sa kanyang damping system. Huwag natin asahan na katulad ito ng mga comfort ng Patrol and Land Cruiser. Pero at least nandun yung off-road mode natin. Naka-equip rin tayo ng air suspension katulad ng mga sinabi ko. At least, di ba, most challenging na environment kaya natin pagdaanan dito sa ating heads-up display. Sana mas naglagay sila ng maraming indication kasi yung digital speedometer lang nakikita natin, sana may iba man lang or kumbaga yung meter ng acceleration or braking, kung gaano kalakas yung wifi, biro lang. So medyo malabo lang I hope sana mas maging strong. And yung visibility naman natin, you have a panoramic vision dito sa harap. Braking is strong, parang performance braking yung meron tayo. Sa damping system, hindi lang ganun ka superior yung comfort.
Pero kung gusto mo maging race car yung vibes ng ating SUV, huwag mo nang iangat, and yung steering wheel feel and suspension feel natin, i-activate mo na para sa mga highway driving yan. Hindi man ito katulad ng iba na meron siyang striking na definition, striking na styling sa exterior, kasi even me, tumitingin talaga ako sa itsura. Pero if you care about yourself and your family, doon mo maintindihan kung bakit ka bibili ng isang milyon-milyon na mid-size SUV coming from Volvo Philippines. Lipat naman tayo soon sa ibang segment ng Volvo ng mga vehicles. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para makita mo ang mga other reviews natin dito sa Rico Suave Channel. God bless, more power and more performance.